what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Zumbovs TV. Alright, tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong bagong guided missile corvette na BRP Miguel Malvar mula sa South Korea, mga kababayan. Dumating na po dito sa ating bansa. Nice! At ito nga po isa pang mga balita at 20 bagong unmanned aerial systems o drone, mga kababayan, ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Wow, nice! So dumadami talaga, no, yung sumusuporta dito sa ating bansa, mga kababayan. At nakikita natin, no, maging ang Australia, no, ay handang tulungan ang Philippine Coast Guard, no. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, kagaya po ng ating hinihiling, 1 view, 1 like po sana sa mga nanonood po dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so wag na natin patagalin to. Alamin natin, mga kababayan, ito pong balita na to. At syempre, basahin natin, no, itong mga komento ng ating mga kababayan dito. Congratulations, Philippine Navy. Hope to see more ships arrive, no? Marami nga po tayong in-order na mga barko mula sa ibang bansa, mga kababayan, na siyang makakatulong po, no, sa pagpapatrolya at pagbabantay, no, ng ating soberanya dyan sa West Philippine Sea. Mabuhay ang bagong Pilipinas, tuloy-tuloy lang ang pagpapalakas, unti-unti pagpapalakas hanggat kaya na nating sabayan ang mga nambubuli sa atin. Big thanks South Korea. Frigate po yan, hindi lamang corvette. Wow, hindi ko rin alam kasi yung pagkakaiba ng frigate tsaka ng corvette, mga kababayan, no? Bakit nung panahon ni Duterte walang ganyan? Meron naman, hindi lang dumarating pa siguro, no? Hindi lang natin alam, di ba? Malay ba natin, no? Kasi hindi naman honestly, no, hindi talaga siya gano'n nabibigyan ng pansin o naha-highlights yung mga ganitong ginagawa nila. No, at hindi natin alam kung bakit, no? Okay, so panoorin na natin tong video na to, mga kababayan. Let's go. Sa ang bagong acquire na dumating na sa bansa ang bagong acquire na corvette ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. No, bagong acquire. O ibig sabihin, binili po natin ito sa South Korea, mga kababayan. Ang nasabi, kasama to sa isa sa mga binili natin para sa ating modernization project po, no, ng ating Armed Forces of the Philippines. At ito po ay para sa ating Philippine Navy, mga kababayan, no? Mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay pinangalanan ng BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito anya ay magsisilbi ring mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyon ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Wow, noong December 2021 pa po ito, mga kababayan, no? So ibig sabihin, no, ito po ay panahon pa ng dating Pangulong Duterte. Well, maganda naman po yan, mga kababayan, no? At sa isa pa mga balita, ito nga po, meron binigay ang Australian Embassy na 20 bagong unmanned aerial systems, mga kababayan. At sabi nga po dito ng ating mga kababayan, strong ka talaga PBBM. Thank you so much Australia. Thank you Australia. Both Philippine Navy and PCG are creating unmanned systems squadrons for UAV drones like recon drones or surface boat drones. This donation will be a great improvement for those squadrons. So maganda to, mga kababayan, kasi makakapagpatrolya tayo sa West Philippine Sea, no? Mababantayan natin yung ating teritoryo na wala tayong pinapadalang barko on a certain area. Pero at the same time, mas maganda pa rin kasi talaga, no, yung meron tayong physical, mga kababayan, na barko na nagpapatrolya doon mismo sa area na yon. No, yung may nakikita silang barko ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy on a certain area dyan po sa West Philippine Sea. Kagaya nga na sinasabi natin, mga kababayan, na dapat yung pagpapatrolya natin, yung pagbabantay natin, sinasagad natin
hanggang doon sa ating limitations, 'di ba? Doon sa boundary, 'di ba, ng ating EEZ o ng ating West Philippine Sea. Dapat kasi hanggang doon tayo nagbabantay para mas maiwasan natin yung pagpasok no nito mga barko na to ng China. Kumbaga papasok pa lang sila, nahaharang na natin. 'Di ba? Yun dapat ang ginagawa natin. At talagang insist natin, no? Yung ating soberanya diyan, i-insist natin yung ating karapatan na diyan po sa West Philippine Sea. Okay? So, alamin natin itong balita na to, mga tol. Mas mapapadali ang pagmamanman ng Pilipinas mula sa ere kahit madilim dahil sa mga high-tech drone na ibinigay ng Australia. Makatutulong ito sa Philippine Coast Guard na nagbabantay pa naman sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Drone na may night vision kaya kayang kumuha ng litrato at video sa gabi. At isa pang klase na kaya namang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. Wow. Ilan lang yan sa features o kakayanan ng bagong 20 Unmanned Aerial Systems o UAS na ibinigay ng Australian Embassy sa Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng nakalaang 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas na malaking tulong sa Maritime Domain Awareness Mission ng PCG. Sa mga darating na taon, 2.5 billion pesos ang inilaan naman ng Australia para sa maritime partnership sa mga bansa sa rehiyon. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action. 30 PCG aviation personnel ang sasabak sa training para sa mga bagong kagamitan sa West Philippine Sea at iba pang mga misyon ng PCG. Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Balak pa bumili ng PCG ng mga UAS sa hinaharap para sa binuong Unmanned System Squadron sa ilalim ng PCG Aviation Command. Wow, maganda yan mga kababayan, no? Kasi yun nga, sabi niya, no, malelesen yung gastos natin, no, when it comes doon sa mga gasolina na gagamitin natin at magiging lesser din yung risk, no, mga kababayan, nung ginagawa nga na pangaharas, no, na itong mga barko na to ng China Coast Guard. Pero ang problema diyan, no, nasa ere lang siya. Hindi natin mahaharang mismo yung barko ng China, hindi natin sila mare-radio challenge, hindi natin sila mapapalayas, no, diyan sa ating territorial waters. Yun lang, ang maganda lang dito mga kababayan is magagamit natin siya, no, sa mga aerial surveillance, 'di ba, na makikita natin, uy, may barko na pala na nakapasok sa territorial waters ng Pilipinas. 'Di ba? Yun naman ang maganda, no, dito sa mga drones na to na magagamit natin. At sana lang wag lang matambak, gamitin talaga ng Philippine Coast Guard. No, kasi sayang naman, no, pero ang isa sa mga nakikita nating pinaka-the best talaga diyan, mga kababayan, no, etong pag-upgrade ng mga barko po ng Philippine Coast Guard na kung saan pinaplano nga nila, no, na lagyan din ito ng mga autocannons yung mga barko ng Philippine Coast Guard, which is maganda yan sa pagdepensa nila sa kanilang mga missions, no, sa pagpapatrolya dyan, kasi baka bigla na lang silang barilin nito mga barko ng China Coast Guard. Alam nyo naman, may saltik yung mga yan, bigla-bigla na lang umaarangkada yung saltik nila. No, maganda pa rin yung nagiging handa tayo, maganda pa rin na prepared tayo, no, sa kung anumang senaryo, kung anumang sitwasyon na po pwedeng mangyari habang nagpapatrolya tayo dyan sa West Philippine Sea. Maganda dito sa mga drones na to, mga tol, no, makakakuha tayo ng mga aerial shots natin, aerial drone shots natin do sa mga areas, no, na nahihirapan na bumiyahe yung mga barko ng Pilipinas. 'Di ba? Yung mga barko ng Philippine Coast Guard. At malayo pa lang na-detect na natin, no, yung mga barko na papasok sa atin. Kaya dapat din na nag-upgrade tayo ng ating mga tinatawag natin dito nga pang-detect po sa kanila. 'Di ba? Mas maganda po 'yun, no, na nakikita natin na malayo pa lang, no? Nakikita na natin na uy, may mga barko ng China dito.
Well, yan, no? Ano masasabi niyo dyan, mga kababayan, no? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's the Mobs TV. Peace. I'm out.